Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Count your blessing, name them one by one. Sige nga po, ilaan po natin yung buong araw, bilangin po yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Malamang kulang ang buong maghapon para ating pong isa-isahin ang mga biyaya ng Diyos na ating nakakamit sa buhay natin araw-araw mula pa noon. Doon po sa mga nagkulang pasalamatan ng Diyos ay talagang kulang ang maghapon. Pero doon sa laging nagpapasalamat sa Diyos, malamang kulang pa rin ang maghapon. Sapagkat marami tayong makikita po sa, kung bubuksan lang natin yung ating spiritual eyes, okay, hindi lang yung ating normal eyes, kundi spiritual eyes, we can see a lot of God's blessing na Kanyang patuloy na ibinibigay sa atin. Sa pagkakataon pong ito, muli isang magandang umaga po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatiran, nandyan po sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Isa pong masayang pagbati, isa pong panibagong linggo na naman ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging po doon po sa ating pong mga kapili ngayon, sa ating pong church, face-to-face activities po natin. Isa pong kagalakan po na sa kabila po ng ating pong problema pa rin ating hinaharap, ang Diyos po ay patuloy na kumikilos. Hindi po absent ang Diyos in spite of the pandemic, in spite of the difficulties we are all facing in this world. Hindi po absent ang Diyos. At salamat din sa Panginoon sapagkat ito pong sitwasyong ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Kasi kapag gumagaan po yung sitwasyon, ang tao po ay bumabalik sa dating buhay, nakakalimot muli sa Panginoon. Ang Diyos marunong, kaya pinauuga niya mundo, lilindol sa darating na mga araw, hindi lang yung pagputok ng bulkan, para po pukawin at gisingin yung ating mga kalooban. Maging po ang mga mananampalataya, tulad ng patuloy na binabanggit ko, ang hamon po sa atin araw-araw at maging po pagkapanahon po ng pananambahan, ay yung pagtuon talaga ng ating atensyon at buong puso sa Diyos. Kasi it might happen that though we are here, bagamat tayo po nandito, kasama po yung mga ilan po nating kapatiran face-to-face at doon po sa ating pong mga tahanan, ay maaaring pong yung ating oras ay ginugol po natin sa pagbukas ng ating mga gadget at pagpunta sa church. Pero ano yung puso natin? Saan ito nakatuon? Saan ito nakapokus? Umaga pa lamang, sabi ko nga po ay marami na pong bagay nag-uunahan sa buhay natin. Lalong-lalo na po yung ating mga gadgets na yan. Yan po yung nakaukupa ng buhay natin. Bagamat nakatulong po ito, hindi ko naman sinabing itapon nyo lahat. Pag itapon, sabihin nyo lang kung saan itatapon. Malamang magiging basurerong ilan sa atin. Pero hindi ko po binabanggit ito para i-disrupt po yung ating mga normal activities because of the things that bless naman tayo ng Diyos doon. Pero maging wise po tayo sapagkat hindi po ibinigay ng Diyos yung mga bagay na yan para lumayo yung ating atensyon sa Panginoon, kundi lalo po tayo maging malapit sa Kanya. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ang lahat ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, hindi ko na dapat tinatanong kung meron kayong Bible sapagkat naniniwala ako, wala sa inyo na walang Bible. Tanong ko lang siguro marahil, sino po sa inyong walang Bible? Pakitaas ang kamay. Ayan. Ay salamat po sa Panginoon. Okay. Kung may nagtaas ng kamay, bibigyan ko talaga ng Bible. Yan, kaya lang, honest naman kayo. So, lahat po, meron, purihin ng Panginoon. Muli po tayong tumayo in the presence of our mighty God. If you have your Bible with you, turn it on in the book of 1 Thessalonians, chapter 2. Unang Tesalonica, kabanatang 2. Okay, chapter 2. Nandiyan po sa ating screen, kung wala po kayong dalang Bible, nandiyan po sa ating screen, nakalagay po yung ating pong verse na babasahin. Verse 12 po lamang. Ayan. Hindi na natin babasahin ng buong chapter, verse 12. Ang sabi po ng sulat ni Pablo sa mga Thessalonica ay ganito, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into His kingdom and glory. Blessed na po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y sandali pong yumuko, tayo po'y muling humiling sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu as we ponder on God's Word. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Father God, thank you for this new opportunity that you have given us. Salamat, salamat, salamat po, O Diyos. Ama, dakila ka. Kung paano po sinimulan ng bawat isa sa amin ang aming pong pagsamba sa iyo sa pamagitan po ng pag-awit na may kagalakan, awit na may pagpupuri sa iyo. Hindi po doon natapos, Panginoon, ang aming pong worship because truly indeed, worship always begins from the heart
of every individual who honor you, who give you respect, who glorifies your name, who give you worthy and worship, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Ama, patawarin mo kami sa aming pong pagkukulang. Kung may mga pagkakataon po sa buhay namin, yes, we believe in worship, we believe in attending church services, we believe in your word, but how truly it is, O God, in the bottoms of our heart, O God. Sa pagkakataon pong ito, narito po kami, Panginoon. Amin pong kinikilala, kung wala ka, wala kami magagawa. At ang salita mo ay salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Sapagkat lahat ng bagay lilipas, subalit ang salita mo, mananatili po ito magpakailanman. O Diyos, bagamat ito po hindi na uso sa pananaw at damdamin ng marami, at lumalabo na rin kuminsan, Panginoon, sa kaisipan ng ilang mga mananampalataya. O Diyos, tulungan mo po kaming huwag itong malayo sa kalooban namin, sapagkat from the moment, O Lord, we depart from your words, it only means, O God, we depart our relationship from you. Lord, pagtibayin mo po ang aming ugnayan sa iyo sa bawat sandali ng buhay namin. Hindi lang po sa pakikinig ng iyong salita, kundi kung paano namin ito ipapamuhay araw-araw. O Diyos, glory is yours, honor is yours. Pagpalay mong bawat isa sa loob ng kailang mga tahanan, nakatunghay ngayon sa iyo pong gawain at gayon din sa bawat isa na narito po sa iyong iglesia. Salamat po, narito po ang ibang lingkod. Gamitin mo bilang daluyan po ng iyo pong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen, amen. Kayo po yung muling makakaupo na in the presence of Almighty God. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng God's call into His kingdom and glory. God's call into His kingdom and glory. Ito pong ating talatang binasa ay bahagi po noong sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At kung inyo pong pag-aaralan yung Book of Thessalonians, ito po'y naglalaman po ng mga paalala, mga pamumuhay na dapat pong ipamuhay natin dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Sa mga huling sandali, nagpaalala po ang isang apostol ng Diyos dun sa mga bagay na dapat pong maganap sa ating buhay. Magamat ang langit po ay ating pong ultimate goal to be with, okay, in the presence of God forever. Pero nandito pa tayo sa lupa at may dahilan pa ang Diyos kung bakit tayo may buhay. Subalit yung paghahari po ng Diyos, hindi po ito nagsisimula pag nasa langit na tayo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na sa buhay ng mga taong tumanggap kay Kristo. At ang kapangyarihan ng Panginoon dapat nananagana at nakikita sa ating buhay. Sa bagong normal na ito ng pamumuhay, tayo pong lahat ay nag-a-adjust. Sino po ba dito sanay na paglalabas ng bahay ay naka-face mask na? At sino po sa atin, nasa labas na nakalimutan ang face mask? May mga pagkakataon pong ganon. Hindi man natin sinasadya, subalit may mga sitwasyong ganon. Alala ko, Sister Nene, nakalabas na, saka bumalik. Bakit, Mama? Nakalimutan ko face mask ko. Mahal ang multa. Naalala ka dahil mahal ang multa. Nakalimutan dahil kailangan pala. May mga bagay po na dapat po nating i-adjust sa ating sarili. And it's not easy for us to adjust in that way of life. Dahil may mga pagbabago tayong gagawin sa ating mga galaw at gawain, ano ba yung dapat at ating prioridad sa bawat araw na dumarating sa ating buhay sa mga pagbabagong ito? Kasi pwedeng mangyari sa pagbabagong yan, mag-a-adjust ka, mapipilitan kang gawin yung bagay na yon. Pero sa punto ng pagpabago na yan, ano po ba dapat yung hindi mabago at kung mayroong pagbabago, dapat hindi palayo, kundi higit na maging matibay ka dun sa bagay na yon. Tunay na binabanggit po natin ay may kinalaman po doon sa ano ba yung pinakamahalaga, ano ba yung dapat nating uunahin at lubos na pahalagahan. Although many changes will happen in this new normal and the years to come sa mga pagbabago ng panahon, but seeking God and His kingdom must be the first and the foremost of all the priorities we need to think about, mga kapatid. Pipilitin kong Tagalogin sinabi ko. Kung meron mang pagbabago na dapat po nating i-adjust ang ating mga sarili at bagong normal at bagong mga pagkakataon na ating pong iisipin at i-adapt sa ating buhay, yung paghanap at paghahari ng Diyos sa buhay natin, dapat hindi po natin yan iniguhuli, kundi po yan yung pangunahing prioridad natin sa ating buhay. Remember Matthew 6:33. Many of us can quote that verse. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Binabanggit ho yan ng mga mananampalataya. Unahin mo ang Diyos at ang Kanyang paghahari sa buhay mo. Pero ano bang ibig sabihin nito?
tunay po ba yun ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo nagigising, kung bakit tayo gumagalaw at kumikilos sa panibagong araw na ibinigay ng Diyos sa linggong ito o sa darating pang mga araw? Ano bang ibig sabihin ng seek ye first o put God first in our lives? What does it mean? Ano bang ibig sabihin ito? It means living in such a way that we prove that in every action, we take the fulfillment of what God has called us to be. Yun po yung ibig sabihin nun. Pag sinabi mong hanapin mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay, ibig sabihin, binibigyan mo ng patunay sa iyong mga sarili, sa iyong pagkilos, sa iyong paggalaw, sa iyong kaisipan, sa iyong plano, sa lahat ng programa ng buhay mo, ang kaganapan noong bagay na yun, kung paano at saan ka tinawag ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun. When we seek God first in our homes, dapat bilang tatay, yung pangunahing dahilan ng Diyos kung bakit ako naging tatay para sa kaluwalhatian niya at para sa aking pamilya, ang aking prioridad sa buhay. Hindi yung uuwi ka lang sa bahay mo para magbihis, pagkatapos ng barkada na nasa isipan natin, sa kabila ng pagkakataon na binalik muli ng Diyos ang unity and yung pagkakaisa sa loob ng tahanan dahil sa pandemic na ito. Hindi ba't may positibong aspeto ang pangyayaring ito upang yung layo ng Diyos maganap sa ating mga personal na buhay? Hindi lang for health reasons kung bakit natin ginagawa itong mga protocols na ito. If you are concerned with your loved ones, you will do it. Sapagkat iniisip mo hindi lang sarili natin, kundi maging kapakanan din ng iba. Amen po ba ron? Bagamat mahirap mag-adjust. Pasalamat po sa Panginoon, ako hindi po naka-face. Ako'y nakakahinga ng maayos. Samantalang kayong lahat, medyo malayo naman distansya ko at naintindihan naman natin ang sitwasyong ito. Pero sa isang banda, pagkatapos nito, yung protocol niyan, obliged po na gawin ko. Why? Because not only for my welfare, but for your welfare also. Amen po ba? Hindi dahil sa na-vaccinize na tayong lahat, kundi ano po ba yung mainam? Hindi lang para sa aking sarili, kundi para din naman sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Yun po yung ibig sabihin, seek God first in that area. At sabi nga ng sulat ni Pablo, balikan natin yung 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. Ang sabi niyo dyan, you should live in a way that proves you belong to the God who calls you into His kingdom and glory. Ano sabi ni Paul? Ini-encourage ko kayo. Sabi po dyan, I encourage you. Balikan niyo po yan. 1 Thessalonians chapter 2. Okay, encourage you, comforting and urging every one of us. Pag sinabi encourage, magpalakasan tayo, mag-aliwan tayo, magbigay po tayo ng urgency. Oy, gawin mo itong bagay na ito. O kapatid, gawin natin ang mga bagay na ito. Ano daw yon? Na tayo day mamuhay, nakatanggap-tanggap sa Diyos na kung paano tayo tinawag niya ayon sa kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin, patungo sa kanyang paghahari at kaluwalhatian for His kingdom, into His kingdom, and for His glory. Sabi po dyan, ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yung pagdating ng langit. Doon na maghahari ang Diyos sa buhay natin. Ang paghahari ng Diyos ay isang pangkasalukuyang realidad at hindi ito pang nakaraan lang at hindi rin ito para bukas o sa darating na panahon. Pag sinabing God's kingdom and rulership of God over our lives, it means mula nung tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at Panginoon ng buhay, pinaghahari mo na siya sa buhay mo. Sa bawat galaw, bagkilos, bawat araw at bawat sandali. Siya yung ruler, siya yung hari, siya yung king, at yung pamumuhay ayon sa kalooban at katwiran ng Diyos ang nagaganap araw-araw, bawat sandali sa buhay nating ito. Ngayon din mismo at sa darating pang mga araw. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Hindi po ako nagagalit. Ayan. Masaya po. Hallelujah. Masigla lang marahil in the presence of God. Hallelujah. Ang power ng Diyos, ang ating present source of strength, at ibinibigay niya upang magawa natin araw-araw ang mga layunin niya sa ating pumbuhay. Amen po ba ron? Yung God's power. God blesses us with His power. Sa totoo lang, hindi natin kayang gawin anumang bagay na magagawa natin dito sa mundo without His power. Haven't you read my insight this day? Okay? Lahat tayo gusto natin maging successful sa buhay. Pero kung sa pamamagitan ng ating self-will, self-power, hindi tayo magtatagumpay. Ang tagumpay natin sa buhay natin sa mundong ito at maging sa pamumuhay Kristiyano ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid.
Hallelujah. Sa kapangyarihan ng Diyos. Glory be to God. Ang sabi ng Romans chapter 11, verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Lahat ng bagay daw. Kaya kung meron ka man taglay na talino, hindi galing sa iyan. Binigay din ng Diyos sa atin yan. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa totoo lang, kahit na meron kang antas na kalalaman, karunungan, lahat naman tayo may antas ng kamangmangan. Hindi lahat ng bagay kaya natin gawin, hindi lahat ng tanong kaya natin sagutin, hindi lahat ng mga sitwasyon kaya natin kuminsang i-adjust ang ating mga sarili. Kadalasan, kailangan nating manalang at humingi ng tulong sa Diyos. Yan. At kung iniisip mo, marami kang iniisip tungkol sa kapwa mo, bago mo isipin yung kapakanan at problema at kakulangan ng iba, isipin mo rin yung iyong sarili. Sapagkat lahat tayo, pare-pareho lang. Bagamat magkakaiba tayo ng ugali, magkaiba ng pananaw, pero pare-pareho lang tayo na kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin ito. Amen po ba doon? Hallelujah. At ipinapaalala sa atin ng Panginoon, sabi ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Kaya tama lang na ang Panginoon maghari sa buhay natin. Bakit? Hindi dapat tayo maging sikat, hindi tayo dapat maging kilala, hindi tayo dapat maging pangunahin sa buhay natin, kundi ang Diyos. Bakit? Sa Kanya daw ang lahat, sa Kanya nagmula ang kapangyarihan, sa Kanya nagmula ang buhay, sa pamamagitan niya ang lahat, pag-aari niyang lahat, at ang karangalan ay magpakailamang karapat-dapat ibigay sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ano man tagumpay mo sa buhay, kung iyong ilalagay lang yung pangalan mo dyan, at i-recognize ka ng tao at wala ang papuri sa Diyos, baliwala yan sa langit. Sa mundo meron, di ba? Sa mundo, kaya hindi mo maalis yung ang tao nagmamataasan, nagpapalakihan ng anumang bagay sa buhay niya sa mundong ito at na-appreciate ng mundo yon. Pero ang Diyos hindi. God is always looking at the very center of our heart, sa puso natin. Kahit maliit lang yung kakayanan mo, tagumpay mo sa buhay, pero ginawa mo sa Diyos, mas malaking gantimpala yon. Kaysa napakalawak naman ang tagumpay natin dito sa mundo, pero nakalimutan natin i-appreciate and recognize that it's because of God's help and God's power, kaya mo nag-accomplish yung bagay na yun, doon tayo magkukulang. Sino po na-vaccinate na sa inyo? Sino po sa hindi po mirma ng waiver? Wala. Bakit? Pero mo, nagpa-injection kayo na wala kayong katiyakan na 100%. Ipinasok. Ganun lang naman talaga buhay sa mundo eh. Ayun naman totoo eh. Pero sabi nga at least kahit 50%, 60% yung efficacy niyan, okay lang naman yan. Pero kanino ba yung 100%? Only God holds our future. And in His power we live and move and have our being. Amen. Hallelujah. Hindi ko sinabi wag pa kayo magpabaksin. Hindi po yan ang ating posisyon, no? As an assemblies of God. It is up to you to decide, my dear brother and sister in the Lord. If your medical doctor tells you, kailangan mo yun, then follow them. Direksyon din ng Diyos yun. Kung hindi kaya ng iyong katawan, why do it? Then, just take a rest and then ask God's directions and guidance in leading and God's protection. God will surely protect you because He holds your life. Amen. Hallelujah. Amen po ba nun? Glory be to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pero assurance nasa Panginoon. Sabi dito, kaya ang karangalan sa Diyos. Ang papuri ay sa Panginoon. Marahil may mga nakakausap tayo mga tao na nagsasabi ng ganito. I have so much, yet I feel unfulfilled. I have a good family, good job, I earn much, malaking kinikita ko, meron akong masayang pamilya, marami akong mga kaibigan, ako'y dumadalo sa church, pero bakit ganun? Hindi ako fulfilled. Parang may kulang. Sino po sa inyo nakapag-isip ng ganyan? Parang may kulang at may hinahanap pa. Marami pong ganyan sa mundo. Anong dahilan? It's because we were made far more than that. Kasi higit pa doon ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Kaya tingnan nyo, kahit anong tagumpay meron ka sa mundo, parang kulang Bakit kaya? Ininom ko na yung gusto kong inumin, pero bakit kulang? Nabili ko na yung gusto kong bilhin, pero parang bakit kulang? Napatayo ko na yung gusto kong itayo, bakit parang kulang? Naabot ko na yung posisyon, dapat kong abutin, pero bakit parang kulang? Tignan nyo, yung barangay captain nga, gusto maging pangarap niya, maging presidente. At pagka naging presidente, kung meron pang aangat pa ng gusto, gagawin po yun. At kung wala na, bababa na konti, angat ulit. Ganun lang naman yun. Because people are looking for recognitions and power in this world.
Pero tingnan nyo, kahit maabot ng sino man yan, parang kulang pa rin. Ano ang dahilan? Kasi hindi nga lang po tayo nilikha ng Diyos para doon. Hindi lang tayo ginawa ng Diyos para humingat, mabuhay at i-acquire ang lahat ng gusto natin makamit sa buhay dito sa mundong ito. Because God made us for great reasons and eternal purpose. God made you for eternal purpose. Kaya marami kinatatakutan kamatayan. Andiyan na naman kay Pastor, kamatayan na naman pag-usapan natin. Araw-araw na kami namamatay. Wala tayong magagawa. Realidad po yan. At yun naman ang sinabi ng Panginoon. Mas mainam daw pumunta sa lugar ng namatayan kaysa sa lugar na may birthday at mayroong mga party-party sapagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man daw ay naka-schedule din sa araw ng kamatayan. Sabi ng Bible yun. Hindi ko sinabi yun. Sabi lang ng Diyos yun. Kinote ko lang po yung aklat ng Ecclesiastes. Pero bakit? Kasi nga, ang kamatay, hindi natatapos doon ang lahat. Huwag naman kayo malungkot. Ay, Pastor, namatay si ganito. Huwag kayo malungkot. Bagamat may pagtangis, kasi may paghihiwalay, pero hindi po magpakailanman yan. Kasi mayroon pong reunion na magaganap sa langit. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kasi may program ang Diyos patungkol doon. Ang mundo, hanggang ano lang, mga eternal plan lang yan. Yung bang, di ba? Yung life plan lang yan. Yung tungkol doon sa kasakay lilibing, ano isusuot mo, pagandahan ng casket, pagandahan ng burol sa mundo. Ay yung mga hindi na nabuburol. Kaya itong pandemic na ito, masaya ang lahat eh. Bakit? Di ko alam kung masaya yung lahat kasi ang kamatayan, hindi ko kakalakad sa marami yan. Pero sa mga Kristiyano, bagamat may kalungkutan, ano yun? May kagalakan. Bakit? Panginoon, alam ko, nandun na siya sa piling. At darating araw, makakapiling namin silang muli. At higit sa lahat, makakapiling ka namin, Panginoon. Di ba dapat ganun ang attitude natin? Hallelujah. Amen. O sino gustong ipag-pray ko, kunin na ni Lord? Wag naman. May dahilan pa ang Panginoon kasi may purpose pa si Lord. Di ba? Kung hindi man, bahala naman siya. Kahit anong ingat natin, kung layunin na ng Panginoon, pauwin tayo sa piling niya, wala tayong magagawa eh. Pero mahalaga yan, katulad sinabi ng Pablo, okay, present man sa mundong ito o absent man, ay yung isip natin ay sa Panginoon. Ang layunin pa rin natin ay gawin ang kalooban ng Diyos. Yun po yung sinabi niya. Amen. Sapagkat hindi lamang yung layunin natin sa mundong ito ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Hindi natin matatagpuan ang ganap na fulfillment sa buhay hanggat hindi natin sisimulang mabuhay para sa paghahari ng Diyos, na taglay ang kapangyarihan ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo makakamit yung tunay na fulfillment. Kaya tingnan yung mga nagre-retired, nagbabalik loob sa Diyos, nadadama nila, ito pala ang dahilan kung bakit ako naging masaya. Matagal na panahon ginugol ko ang buhay ko sa maraming bagay pero hindi ako nakontento. Ito pala lang pala ang magbibigay sa akin ng fulfillment. Marami po ako nakausap na gano'n. Nung mag-retire sila, naglingkod sa Panginoon, nadama nila yung kagalakan ng Diyos. Bakit? Only God can fulfill our lives. Hallelujah. Sino po dito wala pa mga asawa? Mag-isip-isip po kayo. May pandemic na. Tumuputok na taalbol kayo. Marami po mga problema. Tingnan nyo. Kung kayo po nag-iisa, sarili nyo lang iisipin nyo. Pero pag kayo po may pamilya na, kapatid, hindi ganun kadali ang mabuhay sa panahong ito. Di po ba? Kaya tuwan-tuwa din yung mga wala ng asawa at hiniwan ng asawa. Bakit? Salamat Panginoon. Bakit? Ang buhay namin naging masaya. Doon po sa mga Kristiyano, na buo at masaya, na naglilingkod sa Panginoon, iba naman yan. Iba yung patotoo niyan bilang pamilya. Amen po ba ron? Hallelujah. Puri ng Panginoon. So, paano ba natin may papamuhay ang isang ganap at fulfilled life? The kind of life that we're designed by God for us to live. Ano po ba yung buhay na nais ng Diyos na ating pamuhay? At ito pong sinasabing pagpaghahari ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Remember the Bible said, alalahanin po natin ang sinabi ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17. Ano po ang sabi roon? Pinapaalala lang ito ng Diyos. Madalas nyo rin itong marinig sa akin. Anong sabi po ng Colossians chapter 1 verse 16 to 17? Lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Lahat daw, kasama tayo dyan. Siya ang una sa lahat, hindi siya huli. Una daw siya sa lahat. At ang buong sangsinukob ay mananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Hallelujah! Kaya kung yung buhay natin di maayos, isang bagay lang dahilan, hindi natin inuuna ang Diyos at hindi siya ang mahalaga sa buhay natin.
Pero kapag inuuna daw natin ang Diyos, mahalaga sa buhay natin, nagiging maayos ang buhay natin. Bakit? Sapagkat sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Linggo ngayon, araw ng Panginoon, dapat inuuna natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Balikan natin yung 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. Ang sabi ni Pablo, live in such a way that proves you belong to God who calls you into His kingdom and glory. Dahil dyan, okay, sa katotohanan na ang Diyos pala ang may-ari ng lahat, ang pangunahin sa lahat ng buhay natin, dapat pala mamuhay tayo na naayon sa Kanyang katwiran, ganap, katanggap-tanggap, para sa paghahari niya at sa kaluwalhatian niya. Ayan. Yan po nais ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng to live in God's kingdom and glory? Kasi yun ang sinabi po ni Apostol Pablo. Yun ang paalala sa atin. Ano bang ibig sabihin to live in God's kingdom and glory? Well, for short, it means we make God's agenda our agenda. Ganun kasimple yun. Pag sinabing mamuhay ka ayon sa paghahari ng Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian, gawin mong agenda ng buhay mo ang agenda ng Diyos. Gawin mo yung gusto ng Diyos. Alamin mo ang kalooban ng Panginoon at yun yung maganap sa buhay natin sa bawat sandali. Hindi lamang panglingguhan, hindi lamang paminsan, hindi lamang ilang minuto, hindi lamang ilang oras, kundi bawat sandali ng buhay natin. Sa bawat paghinga, bawat pagkilos, ang agenda ng Diyos ang siya nating agenda. Ganun ba kadali yun, Pastor? Perhaps it's not that easy. Yung sumunod nga lang tayo sa bagong normal na ito, hindi na ganun kadali. Marami pa rin pasaway. Kasi nga, hindi ito normal sa ating pagkilos. It means we make God's will our will. Yung pong ibig sabihin nun, ano ba ibig sabihin to live in God's kingdom and glory? It means yung kalooban ng Diyos, maging kalooban natin. It means you care about what God cares about. Ano bang nais ng Diyos na gawin natin? At man ang nais nating i-bless ng Diyos sa buhay natin, we put Him first in that area of lives. Ibig sabihin, inuuna natin siya doon sa bawat bahagi na yon ng buhay natin. Amen. Anong ibig sabihin to put God first in every areas of our lives? Narito pong ilang mga bagay that we need to put God first in that area of life. Paano ko ba ilalagay ang Diyos na siyang pangunahin, naghahari sa buhay ko para sa Kanyang kaluwalhatian? Gusto niyo po bang ituloy natin? Ay, salamat, may umamin. Kasi kapag walang nag-amin, tapos na, altar call na lang. Ilan lang ang mga bagay ito, very quickly. Ano ba yung mga bagay sa buhay natin na kailangan natin ilagay ang Diyos doon bilang pangunahin upang ang paghahari niya, ma-prove natin sa buhay natin, mapatunayan natin at yung kaluwalhatian ay maibigay natin sa Kanya. Una, in the area of relationships. Ang sabi ng Matthew chapter 22, verse 37 to 39, ganito. And He said, you shall love the Lord your God with all your hearts, with all your souls, and with all your mind. This is the great and the first and the foremost of all the commandment. And the second commandment like it, you shall love your neighbors as yourself. Alam niyo yung utos ng Diyos, yung pinakamalagang utos, may kinalaman ito sa relationship. Walang kinalaman ito sa laman ng bulsa mo, wala pong kinalaman ito sa pagkain kakainin mo, wala po itong kinalaman sa kayaman na matatanggap mo o sa blessing na matatanggap. May kinalaman po ito sa relationship natin sa buhay natin ito. Ano yon? Una at higit sa lahat, yung relasyon natin sa Diyos. Pag sinabi mong mabuhay ka sa paghahari ng Diyos, ibig sabihin, tinataguyod natin sa buhay natin ang pagmamahal natin sa Diyos, sapagkat yun yung pinakamahalagang utos, mga kapatid. Hindi pag-ibig sa magulang, hindi pag-ibig sa asawa, hindi pag-ibig sa anak, bagamat kung minsan, mas mahal natin sila kaysa kay Lord. Pero isipin natin, ang Diyos ang dahilan kung bakit sila nasa iyo. At ang Diyos din na may hawak ng buhay nila. Ngayon, bukas at darating ng mga araw, hindi ikaw ang pwede mag-iingat sa kanila. Ang Diyos lamang po makapag-iingat sa kanila. Pero hindi ko naman sinasabi, pabayaan nyo sila. Hindi po ganun. Sapagkat iniatang po ng Diyos yung mga responsibilidad sa atin. Pero more than that, the absolute protectors of our lives, of our families, of our loved ones is not us but God. Why? Siya may-ari nito eh. Siya may-ari ng pamilya mo. At kung higit kang nagmamahal, mas mahal ng Diyos ang pamilya mo kaysa sa atin. Sa totoo lang.
Akala natin nagmamahal tayo ng lubos, ang Diyos po ang higit na nagmamahal. But from the very start ng buhay hanggang sa pinakahuli, siya yung Diyos na hindi natutulog. Binabantayan tayo kahit matitigas ang ulo ng bawat isa sa atin. Ano sabi po dyan? Establish our relationship. Pagariin natin ng Diyos sa buhay natin. Psalm 77 verse 4, ang sabi, one thing I have asked the Lord, sabi ni David, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Wow! Ano pong layunin ni David? Isang bagay lang daw ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Wow! Tingnan, iisa lang daw. Samantalang tayo, nililista natin sa dami kasi baka natin makalimutan, magkabilang papel, nakasulat, yung ating mga wishes, desires, and dreams. Pero si King David, iisa ang pangunahin niya. Ang sabi diyan, ang tumira sa templo niyang habang buhay. Sa templo nino. Pag sinabing temple, it is the house of God. Ibig sabihin, gusto niyang makapiling ang Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Upang ang kagandahan daw ng Diyos, tingnan niyo po talata, upang kagandahan ni Yahweh, aking mapagmasdan at doon humingi sa Kanya ng patnubay. Directions, guidance, wisdom. Kanino daw? Sa Diyos. Hindi kay Google. Hindi cellphone. Hindi po sa mga gadget. Kundi sa Diyos. Ano siyang patnubay ng buhay. Sino dito nagbabasa pa araw-araw ng Bible? Salamat sa Panginoon. Sa panahon ito, mahalaga po yan. Relasyon sa Diyos, napakahalaga. Pagtibayin daw, sapagkat doon napapatunayan yung paghahari ng Diyos. Ano pa? Relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 25, as husband, love your wife just Christ loved the church and gave Himself for her. Tingnan niyo po yung pagmamahal dapat i-apply ng lalaki sa kanyang asawang babae, katulad daw ng pagmamahal ng Diyos ng Panginoon. So in relationship, ang paghahari ng Diyos sa ating pamilya, dapat ang naluluwalhati si Lord eh. Kaya marami pong relasyong wasak at sira. Bakit? Ang naluluwalhati kasi yung kakayanan, katangian ng isa't isa kaysa ang Diyos. Eh wala pong relasyon na maayos. Wala pong relasyon kung minsan hindi nagkakaproblema. Kahit ba kay sweet na sweet eh. Darating kung minsan yung sweet niya, nawawala yung tamis. Di po ba? O sino po may mga asawa dito? Tama po ba sinabi ko? Sister Nene, hello, hi, God bless you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa mga partner na kilala din si Lord. Kung hindi nila kilala ang Panginoon, malamang World War III lagi sa bahay ninyo. Pero salamat Panginoon dahil sa Kanya, nagagawa natin dapat. Mga lalaki, sabi sa verse 25, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Amen. Hallelujah. So, pagtibayin daw. Sa pamamagitan po ng pagpapatibay ng relasyon na yan, naghahari ang Diyos at naluluwalhati ang Panginoon. Amen. Naalala niyo po ba meron po akong artikulo na nabasa ang dahilan daw kung bakit siya masaya. Tinatanong, ano ba ginagawa mo kapag inaaway ka ng mister mo? Wala lang. Dinadaan ko lang sa tawa at paglilinis ng bahay. At pagka ako'y minura ng mister ko, ang ginagawa ko, nililinis ko yung CR. Talaga, At kumakanta ako. Ganon, nagagawa mo yung ganon bagay na yun. Masaya ako nililinis ng CR kasi ginagamit ko yung toothbrush niya sa paglilinis ko. Tingnan mo nga naman yun. Ay, huwag niyo aawayan asawa niyo, mga kapatid. Inayag ko na yung kanilang mga ginagawa. Pasensya na po kayo. Kasi may nagsabi sa akin yan, ginagawa daw niya yun. Ayan, hindi po biro ko ito. Totoo daw niyang ginawa yun. Sa sama ng loob sa mister niya. Kaya huwag niyong bibigyan ng sama ng loob. Mga mister, yung misis ninyo. Malamang, yung inihanda sa inyong pagkain, binudburan niya ng Ajinomoto. Okay, pinasasaya ko lang kayo. Pero yung relasyon, napakahalaga. Ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and your mother so your life will belong on the fertile lands that the Lord your God is giving you. Igala mo yung ama at ina, sagay mabubuhay ka ng matagal sa lupeng ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Maging sa mga anak. Dapat naluluwalhatin Diyos sa pamagitan na pagtataguyod ng relasyon, pagpipigay ng pagpapalag at galang sa ating mga magulang. Amen po ba ron? Glory be to God. Maging sa ating pong kapwa sa isa't isa. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 20, sila nagsasabing mahal ko ang Diyos.
iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. O ang kapatid na kanya nakikita, hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ibig sabihin, yung relasyon na yan, dapat pagtibayin, yung kaluwalhatian ng Diyos ang naghahari sa buhay. At sa paanong paraan? Yung tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga, mapanghinuhod, mapagtiis, may kabutiang asal, may kabaitan, may kagalakan, at handang magsakripisyo hanggang kalookan lang. Pag lumagpas na ng Maynila, hindi na pwede yan. Hindi po. Ang Panginoon, tinapos niya ang mabuti para sa atin dahil mahal niya tayo. At ganun din po tayo dapat sa Kanya at sa mga responsibilidad ni ating ng Diyos sa ating mga balikat. Amen. Ano pa? In the area of all our interest in life, in the area of interest, unahin natin siya sa lahat ng bagay. Ang sabi po ng Proverbs, let's quote first the Bible. Ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, kayawi ka magtiwala, Tagalog na lang po kapatid, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan, sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong matatahakin. Paano ba natin maipamumuhay ang Panginoon at paghahari ng Diyos sa buhay natin at maluwalhati siya? Sa lahat po ng area ng ating mga interest. Ano bang ibig sabihin ng interest? Ito yung ating mga libangan, mga career, trabaho, ating pong recreation, businesses. Yan pong picture na yan, mapapansin nyo. Doon po sa picture na yan, yung area of interest, kung babalikan mo, ginamit ko po yung picture na yan. Nakita nyo po yung bata, nasa ilalim ng puno. Huwag nyo maliitin po yan, kapatid. Bakit? Parang isipin mo, wala namang ginawa yan, kundi tambay lang. Hindi po. Nangangarap po yan. Nangangarap po yan. Iniisip niya siguro, hanggang pag-aalaga lang ba ako ng kalabaw? Ay, hindi. Pupunta ako ng Maynila. Magtatrabaho ako. Magiging kargador ako ng pier, sa pier. Ano pang gagawin niya? Magbaboxing ako. Ayan. O ano yan? Nangarap. Hanggang sa nakamit niya yung 8 World Division title. Ganun po sa pasimula. Interest. Kaya lang, ano mang interest yan, kahit na gano'ng kalaki yan, kung ang Diyos hindi nakasentro dyan, baliwala ang tagumpay. Okay? Baliwala. Ito po may kinalaman po sa lahat ng plano natin. Pagpili ng partner sa buhay, makakasama, mapapangasawa, pagpili ng kaibigan, pagpili ng titirhan, pagpili ng trabaho, pagtatayo ng business, pagpunta sa abroad, iba pa. Huwag mong ihuhuli ang Diyos, kapatid. Sapagkat doon naghahari dapat pa rin ang Panginoon sa buhay natin, sa bawat desisyon natin. God must rule over all our decisions, and that's prove His kingdomship, His rulership, and His power. Amen. Ano pa? Ito malamang masasagasaan tayong lahat. Saan natin may papakita ang paghahari ng Diyos at kaluwalhatian niya? Sa ating pang-araw-araw na schedule, in our daily schedules. Basa tayo ng verse. Colossians chapter 3, verse 17. Ano sabi ng Bible? Whatever you do, in words or deed, do everything in the name of Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Ano daw? Ano man daw ang ating gagawin. Ang ibig sabihin, in every first part of every day, magbigay ng kaluwalhatian dapat sa Diyos ang bagay na yan. And the end of the day, sa bawat sandali na tayo matutulog na, dapat i-recognize natin that God make everything beautiful in His timing. Every time, gustong gawin ng Diyos maganda ang buhay natin. Sa bawat schedule natin, Monday to Sunday, all throughout the week, all throughout the days, every part. Hallelujah. Get up and sit on the side of your bed every morning and say, Lord, bless this day. Amen.
Kasi in everything we do daw eh. Bago mo higupin yung itinimplang kape sa iyo, Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, kahit papano, may kape pa rin. Hallelujah. Na kahit hindi po mainit yung tubig kasi wala na kaming gas, may kape pa rin, Panginoon, salamat. Di ba? Purihin ang Panginoon. In everything we do. Kaya lang madalas sa panahon ito, maging Kristiyano, reklamo at daing ang ating nadidinig. Complain. Sabi nga ng awit, why complain about the things that you do? Why complain about the blessings that you receive? Why complain when you have one of your own and others have none? Why complain kung may tsinelas ka pa, samantalang iba, nakayapak na? Why complain? Why complain? Nagkulang ba ang Diyos? Sa totoo lang, itong pandemic na ito, wala na isa sa inyo kilala ko na nangayayat. Wala. Kahit yung mga may sakit, tumataba. Nagkulang ba ang Diyos? Tapos puro tayo reklamo. Salamat, wala niyan sa Caloocan, Bethel. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory be to God. Glory be to God. Ano pa? Ilang bagay na lang. In the area of our finances. Pati ito. Oo. Yung paghahari ba ng Diyos, may kinalaman din sa mga bagay na ito. Yes, my dear brothers and sisters in the Lord. Hindi po pwedeng hindi. Bakit? Kasi lahat ng bagay galing sa Kanya, para sa Kanya, dahil sa Kanya. At ang kalawalatin, dapat ibinibigay sa Kanya. Ito ang sabi ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hindi po si Pastor Joe na nagsabi nito, kundi ang Panginoon sa kanyang salita. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo'y lagi nang aapaw, sisidla ng inuman na hindi nga matutuyuan. Hallelujah. In other words, if you want God to bless your finances, even during difficult season, you must tithe. Yan na naman tayo, Pastor. Yes, bakit? Kasi yun ang susi ng blessing ng Diyos eh. Wala akong magagawa. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun yung key for us to unlock the doors of God's blessing, to pour out His blessing upon us, na wala daw tayong sukat pagkalagyan. Ang sabi nga dito, sinabi ng salita ng Panginoon, laging nangaapaw at hindi ka matutuyuan. Bakit marami bang tuyot? They simply reject the principle of God's blessing. Yun po yun. Pero paano natin may papakita yung paghahari ng Diyos? Be faithful to little things. Kasi little things lang naman yun eh. Hindi naman kailangan talaga ng Diyos yan eh. Kasi galing naman sa Kanya yun eh. Sa totoo lang, sinusubok lang ng Panginoon yung trust natin sa Kanya, yung pagmamahal. Because once you value someone, when you trust somebody, okay, you will spend much more than that. Sa totoo lang, pagmahal mo, hindi lang naman yung isang bagay bibigay mo, maging yung buhay mo, bibigay mo, ililaan mo sa Kanya. Kaya pinagpala ng Panginoon yung babaeng balon sa kanyang kahirapan eh. Kusing lang kanyang binigay, pero yung buong kabuhay niya, binigay niya sa Diyos. Sa punto na yan, ang Panginoon ay napakahalaga. Hallelujah. Think about this. When you spent 100 pesos, okay, pag magdadagdag ng 100 piso, sa pagpapagawa mo ng bahay, hindi naman po sinabi ko 100 lang, mapapagawa mo yan. Ibig sabihin, pag maglaan ka ng 100 piso para sa pagpapagawa ng bahay, yung bahay na pinagawa mo, tatagal lang yan ng 30 taon. O kaya, worse, ilang taon lang yan. Yung halaga niyan. Di ba? Kung 100 piso mo, gagamitin mo sa pagbibili ng sasakyan mo para mabuo yan, yung sasakyan mo, aabot lang ng 5 taon yan. Pagdating ng 6 taon, poproblemahin mo na yan. Tama po ba kung sinabi ko? Yan. You spend 100 pesos going abroad. Yan. Pagdating doon, ilang oras lang, iisipin mo ang gastos ng laki. Magsisisi ka ba, bakit ka nag-abroad? Puminta. Isipin yan. Diba? Bumili ka ng pagkain, 100 piso, okay? It will only last for ilang oras, magugutom ka pa rin. But if you will allot, okay, a certain portions of your wealth for God's work, I tell you, eternity yan, hindi mauubos yan. It will last for eternity. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ganun lang po ang prinsipyo niya. Amen.
Hallelujah. So marami ang magpapatotoo tungkol dyan sa katotohanan na yan. Kasi nga, doon makikita yung paghahari ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa punto ng buhay natin na yan. Yun po yun. In that area, God wants yung His kingdomship and His glory be revealed, maipakita. Hallelujah. Bakit? Sapagkat sinabi ito ng Diyos. At marahil, tulad ng sinabi ko, ito'y totoo sa marami sa atin. At magpapatotoo tayo sa katotohanan na yan, na hindi tayo pinagkulang ng Diyos sa ating pagiging tapat sa larangan po ng pagbibigay. Amen. Glory be to God. At kahuli-hulihan, anong area? Ito, hindi po na mawawala ito kasi nandito pa tayo sa mundo eh. In this world, sabi ng Panginoon, you shall face a lot of troubles. Sa mundong ito, makakaranas po tayo ng iba't ibang kapighatian. So maging po sa panahon ng pandemic, pwede pong maghari ang Diyos sa buhay nating lahat. Pwede pong maluwalhati ang Diyos sa kabila ng problema at pagsubok na dumarating. We need to turn to God first kasi dapat inilalagay natin ng Diyos. Pag panahon ng karamdaman, si Lord muna. Si Lord muna. Hindi po ba? Bagamat nagpabaksin tayo, pero bago nagpabaksin, isang katutak na prayer tayo Tama ba yun? Si Lord muna. Hingi tayo ng direksyon sa Panginoon, gabay ng Diyos, pag-iingat ng Panginoon, kagalingan ng Diyos. Kasi we believe in healing. We believe that God heals. We believe in God's power. We believe that God supposed to be the first and the foremost of all direction ng buhay natin. Sa Kanya galing lahat dapat, di po ba? All the directions leading and guided must come first to Him and from Him and through Him. Hallelujah. Ano po sabi sa Kanyang mga salita? Ang sabi po ng Psalms 46 verse 1 to 3. God is our refuge. Bakit dapat inuuna natin ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Ano daw? Ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating kanlungan. Siya yung handang saklolo kung may kaguluhan. Ngayon pa lang, marami nang naghahanda sa sa susunod na taong eleksyon. Marami nang nangangako niyan na sila yung tugon at magsasabing sila'y magpapaangat sa kalagayan ng ating bayan. Maaring tama yung hangarin ng puso ng ilan, pero mga kapatid, hindi po sila ang makakatugon sa totoo lang. Kasi kung meron mang strong refuge at laging tumutugon sa bawat kalagayan ng buhay, ang Diyos yun. Ang Diyos yun. Hindi po ba? Ang sabi dyan, landang saklolo kung may kaguluhan. Ito pa ang sabi ng Kawikaan, chapter 18, verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. Kaya, maging sa panahon ng kaguluhan, dapat ililalagay sa unahan ng Diyos. Hindi siya yung last resort. Wala tayong magawa. Pastor, pag-pray niyo po. Bakit? Kayo na lang ang pag-asa. Ha? Ay, tiyak, wala na kayong pag-asa. Kasi, kung aasa tayo sa ating kapwa, hindi tayo magtatagumpay. Kung aasa tayo sa Diyos, malaking Kanyang magagawa. Ang kapangyarihan niya ay hindi limitado ng problema. Hallelujah. Ang sabi diyan, tulad daw siya ng toring matibay. Kanlungan nino ng mga matuwid, kailan? Sa oras ng panganib. Sa mga area na ito ng buhay, nais ng Diyos na maghari siya. Kaya sometimes the Lord allows trials, problems, and even this pandemic happens. May reason kung bakit pinahintulutan ng Diyos. At maraming magpapatotoo. Nag-survive dahil sa COVID because of God's grace, love, and mercy. Amen. Because of God's comfort.
Marami ng problema tungkol sa kabuhayan, trabaho. Pero kailanman, hindi po nagkulang. Hindi umikli ang kamay ng Diyos. Hallelujah. Maraming umiyak, totoo po. Maraming lumungkot. Pero hindi po pinanatili ng Diyos yung kalungkutan na yan. Pinasaya pa rin ng Panginoon sapagkat ang salita niya totoo at buhay. Sa mga umaasa ng tulong sa Diyos at umaasa ng kalinga ng Panginoon, ito yung mga tao merong magandang tinatanaw sa buhay. Kapatid, mararanasan natin ito kung uunahin natin ang Panginoon sapagkat tinawag tayo ng Diyos upang maghari siya at mabigyan natin ng kalawalatian ng kanyang dakilang pangalan sa buhay natin ito. At kung gagawin natin ito sa bawat area ng buhay natin, paghahariin siya, I tell you, you will experience true fulfillment of life. Tunay na kaganapan ng buhay. Ano man ang kalagayan mo, pag si Kristo nasa sentro nito, nagiging masaya at may kapanatagan ang buhay sa kabila ng malakas na bagyo na nakapaligid sa atin. Mundong kinagagalawan. Purihin ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, sa kailang mga tahanan, purihin mo ang Panginoon. Ano bang bahagi ng buhay natin ang pinaghahari natin ang Diyos? At ano bang area ng buhay natin ang nakalimutan natin paghariin ng Panginoon? Simple lang, mga kapatid, yung ating pong napag-usapan. Sa anong bahagi ng buhay dapat siya maghari? Kamusta ng relasyon natin sa Diyos? Relasyon natin sa kapwa? At sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Pinagtitibay ba natin ang paghahari ng Diyos sa bagay na yan? Amen. Kamusta na yung ating mga interes? Yung mga plano, programa, mga pangarap, pinaghahari ba natin? Kinuuna ang Diyos sa bagay na yan? Negosyo, trabaho, maging yung mga hobbies, kinaabalahan, games, nasaan ang Diyos? Nasa sentro ba ang Panginoon? Hallelujah. Maging sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, pamamasyal, is God the center of everything? The glory of the Lord ba ang nakasa kaluwalhatian ng Diyos ang dahilan? Hallelujah. At maging po sa ating finances, paano natin pinaghaharian ng Diyos? At maging po sa ating pong mga problema, pinaghahari po ba natin ang Diyos sa punto na yun ng buhay? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Hilingin natin sa Panginoon. Kung tayo nagkulang, na paghariin sa doon sa mga area na yun, let's ask God, Lord, maghari ka sa buhay namin. Paghariin mo ang buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Maging po mga kapatid na sa inyong mga katanyan-tanyang tahanan, simulan mo kausapin ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ang ating sarili. Kung tayo nagkulang, let's ask God's forgiveness and allow God to rule over everything. Hallelujah. Magpasya ka tayo, kapatid, na paghariin natin ng Diyos. Isuko natin ang lahat sa Panginoon. Hayaan natin maghari sa bawat area ng buhay na ito. Hallelujah. Glory be to God. Panginoon, aming Diyos, aming Ama, lumalapit po kami sa iyo. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, kung kami po'y nagkulang, na paghariin ka namin, Panginoon, sa bawat sandali ng buhay namin. Panginoon, salamat po, ipinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming kapangyarihan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami may buhay. Sa iyo nagmula ang lahat, nanggaling sa iyong lahat, ikaw may-ari ng lahat, at ang kaluwalhatian ay dapat ibinabalik namin sa iyo sapagkat wala kaming anumang tagumpay sa buhay namin ito, Panginoon, na magbibigay sa amin ng tunay na kaganapan at kagalakan ng buhay kung hindi ikaw lamang po, O Diyos. At kung kami po'y nagkulang sa bagay na yan, Ama, patawarin mo po kami. Tulungan mo kami, tignan po namin ang aming mga daily schedules. Sa bawat galaw at pagkilos po namin, Panginoon. Sa bawat transaction, Panginoon, pakipag-usap, pakipagrelasyon, O Diyos, ikaw po ba ang naluluwalhati? Ikaw po ba ang napaparangalan, O Diyos? Patawarin mo kami kung kami nagkulang. Sa aming pong pagtupad sa aming mga tungkulin bilang ama ng tahanan, bilang ina ng tahanan, bilang bahagi ng pamilya, mga anak, at maging mga magkakapatid, Panginoon, naluluwalhati ka po ba, O Diyos? Kung hindi, patawarin mo kami, Ama. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kasalanan, O Diyos. At hindi pagtugon doon sa iyong tawag kung paano kami inilikha, Panginoon, ayon sa iyong layunin.
O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, tanawin namin ang lahat na may pagpapahalaga at pagpaparangal sa iyo. Maging ang aming pong mga finances, O Diyos, paano namin ito ginagasta, paano namin ito ginagamit, Panginoon, paano ka namin naluluwalhati, O Diyos, paano ka namin napaparangalan. O God, in the name of Jesus, at maging po higit sa lahat sa mga pagproblema ng buhay, paano namin isinusuko ang lahat sa iyo at pinagkakatiwala ang mga problemang ito, O Diyos. Ikaw po nakakilala sa amin, Panginoon. Kilala mo ang bawat isa. Alam mo po ang problemang dala-dala, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maging sa kanila na sa kailang mga tahanan, O God. Batid mo po, Panginoon, mga bigatin nilang dala-dala. Tulungan mo sila, Panginoon. Unahin ka, Panginoon, to put you, O God, in the center of their troubles. Sapagkat wala pong ibang tutulong, sapagkat ikaw ang Diyos na siyang tanging aming lakas at kanlungan. Ikaw ang Diyos na sabi mo sa iyong mga salita, handang saklolo kung may kaguluhan. Kapatid, unahin mong ilapit ang sarili mo sa iyong mga problema sa Panginoon, sapagkat hindi ka niya iuhuli. Sa iyong moogo, madamatibay, kanlungang matuwid na sa ating gagabay at mag-iingat sa panahon ng panganib. Hallelujah. Father, we pray for all those people na may karamdaman, Ama. Tulungan mo silang magtiwala at sumandig sa iyo, na ikaw lamang ang kailang kalakasan, ikaw lamang ang kailang tagumpay. Bagamat ginagamit mong medisina, Panginoon, bilang instrumento ng iyong kapangyarihan upang maabot ang pangailangan ng iyong mga anak, O Diyos. Gayunpaman, O Lord, sa iyo ang papurit kaluwalhatian at sa iyo po ang dapat ang pagsamba, sa iyo po ang dapat ang pagpapasalamat, sa iyo po ang dapat ang pagtawag, O Diyos. Kinikilala ka namin. Ikaw ang tugon sa pangalan ni Jesus. Maging ang aming mga pang-araw-araw na pangailangan at kabuhayan sa buhay. Panginoon, salamat, hindi mo kami iniiwan. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw pa rin ang tugon, Panginoon. Sapagkat sa iyo nanggaling ang lahat, sa iyo nagmula ang lahat. Maging lakas at talino ng bawat isa sa amin. Wala po kami may pagmamalaki kung wala ka sa buhay namin. Ang kapangyarihan mo po, Panginoon, patuloy mong ihayag sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, dumaloy po, Panginoon, ang kapangyarihan at kapuspusan ng Banal na Espiritu sa bawat bahagi ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Let's worship God. Let's thank God. Pasalamatan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy namin binubuksan ang aming buhay, Panginoon. Maghari ka sa bawat area ng buhay namin ito, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan at kadakilaan mo. Sa iyong katapatan sa buhay namin. Patuloy kang maghari, Panginoon. Patuloy kang maghari, O Diyos. Patuloy namin makita ang galaw at pagkilos mo, O Diyos, sa buhay namin ito. Of the goodness of God.
Salamat po, Panginoon, sa paghahari mo sa buhay namin. Patuloy kang maluwalhati sa nalalabi po naming sandali sa mundong ito. All the glory is yours, O God. Honor belongs to you. Papuri, kaluwalhatian ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.